Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po idudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Sarangani sa probinsya ng Davao Occidental. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Sarangani. May mudag sa atong mga kaigsuunan, liha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygo ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 89 na kabanata, ang talata po ay 46. Hanggang kailan pa ba mukhay itatago? Wala na bang wakas? Tindi ng galit mo? Hanggang kailan pa ba? Hanggang kailan pa ba? Hanggang kailan pa ba? Mukha'y itatago. Hanggang kailan pa ba? Hanggang kailan pa ba? Hanggang kailan pa ba? Mukha'y tatago. Wala na bang wakas? Tindi ng galit mo. Wala na bang wakas? Tindi ng galit mo. Hanggang kailan pa ba? Mukha'y tatago. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po'y nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Aming idinudulog sa iyong paglilinis ng banal na dugo sa lahat ng karumihan, sa lahat ng kasinungalingan. At sa pangalan ni Jesus, aming idinudulog sa iyo ang bayan ng Sarangani sa probinsya ng Davao Occidental. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan sa bayan ng Sarangani na ginawa ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming panalangin, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Sarangani. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinugon namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodus sa 10 kabanata. Ang talata po ay 21 hanggang 29. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Iunat mong pataas ang iyong kamay at mababalot ng dilim ang buong Ehipto." Ganun nga ang ginawa ni Moises at nagdilim sa buong lupain sa loob ng 3 araw.
Hindi magkakitaan ng mga tao sa buong Ehipto, kahit walang taong umaalis sa kanyang kinaroroonan sa loob ng 3 araw. Madilim na madilim sa buong Ehipto, maliban sa tahanan ng mga Israelita. Tinawag ng Paraon si Moises. Sinabi niya, makakaalis na kayo upang sumamba kay Yahweh. Maaari ninyong isama ang inyong mga pamilya, ngunit iiwan ninyo ang lahat ng tupa, kambing, at baka. Sumagot si Moises. Hindi po maaari. Kailangan bigyan ninyo kami ng mga hayop na ihahandog namin kay Yahweh, naming Diyos. Kaya kailangan dalhin din namin ang lahat naming mga hayop at wala ni isa mang maiiwan sapagkat pipiliin pa namin sa mga ito ang ihahandog namin kay Yahweh. At hindi namin malaman kung alin ang ihahandog namin sa Kanya hanggat hindi kami dumarating sa lugar na pagdarausan namin ng pagsamba. Pinagmatigas pa rin ni Yahweh ang Paraon. Ayaw na naman niyang paalisin ang mga Israelita. Sinabi niya kay Moises, lumayas ka na. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Ipapapatay na kita kapag nakita ko pa ang pagmumukha mo. Susunod ang gusto ninyo, sagot ni Moises. Hindi mo na ako muling makikita. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Ang katotohanan po sa bahaging ito ng banal na kasulatan ay ang Diyos ang ating liwanag sa gitna ng pinakamadilim na bahagi sa ating buhay. Sa buhay natin, may mga pagkakataon na parang nababalo tayo ng matinding kadiliman. Maring ito ay kadiliman ng matinding problema sa pamilya, sakit na tila walang kagalingan, bigong mga pangarap, o kawalan ng pag-asa. Sa ating teksto ngayon, makikita natin ang ika-9 na salot na ipinadala ng Diyos sa Ehipto. Ang salot ng makapal na kadiliman. Ngunit sa kabila ng kadilimang ito, may isang napakahalagang katotohanan na nagniningning. Ang Diyos ang liwanag ng kanyang bayan. Una, ang kadiliman ng salita. Sinabi ni Yahweh kay Moises na iunat ang kanyang kamay upang mabalot ng dilim ang buong Ehipto. Ang kadilimang ito ay hindi ordinaryong gabi. Ito ay isang uri ng kadiliman na mahahawakan sa kapal. Sa loob ng 3 araw, hindi magkakitaan ng mga tao at walang makagalaw sa kanilang kinaroroonan. Ang kadilimang ito ay sumisimbolo sa 2 bagay. Una, ang hatol ng Diyos sa kasalanan at katigasan ng ulo. Ang Ehipto sa pamumuno ng Paraon ay nagmamatigas laban sa Diyos. Ang kadiliman ay pagpapakita na ang buhay na hiwalay sa Diyos at lumalaban sa Kanya ay hahantong sa kawalan ng direksyon at kapahamakan. Ikalawa, ang kawalan ng kapangyarihan ng mga huwad na Diyos. Sinasamba ng Ehipto si Ra, ang Diyos ng araw. Sa pamamagitan ng salot na ito, pinatunayan ni Yahweh na siya ang may hawak ng buong sanlibutan. Walang magagawa ang mga huwad na Diyos ng mundong ito kapag ang tunay na Diyos na ang kumilos. Ikalawa, ang liwanag sa tahanan ng mga anak ng Diyos. Habang ang buong Ehipto ay nakalubog sa nakakatakot na dilim, may isang talata na nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. Madilim na madilim sa buong Ehipto.
maliban sa tirahan ng mga Israelita. Isang napakagandang larawan sa labas na may takot, kalituhan at kawalan ng pag-asa, ngunit sa loob ng pamayanan ng mga Israelita may liwanag. Bakit? Dahil kasama nila ang Diyos na siyang pinagmumula ng liwanag. Kapag ikaw ay nasa panig ng Diyos, hindi ka pababayaang lamunin ang dilim ng mundong ito. Maaring magulo ang takbo ng lipunan. Maaring may krisis sa paligid. Ngunit ang proteksyon, kapayapaan at liwanag ng Diyos ay mananatili sa puso at tahanan ng mga tao may pagtitiwala kay Yahweh. Ikatlo, ang huwad na pag-asa ng kaaway. Dahil sa takot, tinawag ng Paraon si Moises. Sinabi niya, makakaalis na kayo upang sumamba kay Yahweh. Ngunit, iiwan ninyo ang lahat ng tupa, kambing at baka. Kapag unang tinignan natin ito, mukhang may pag-asa. Nais ng Paraon na makipagkompromiso. Gusto niyang payagan ng mga Israelita na sumamba. Ngunit may maiiwang bahagi ng kanilang buhay sa Ehipto. Ganito rin ang diskarte ng dyablo sa atin ngayon. Sinasabi ng mundo sa atin, okay lang magsimba ka, okay lang maging Kristiyano ka. Basta, huwag mo lang ibibigay ang buong puso mo. Huwag mong isasama ang iyong pera. Huwag mong babaguhin ang masasamang ugali mo. Ngunit matatag ang sagot ni Moises. Kailangan dalhin din namin ang lahat naming hayop at wala ni isa mang maiiwan. Ang pagsunod sa Diyos ay walang kompromiso. Kung maglilingkod tayo sa Kanya, ibigay natin ang ating buong buhay, ang ating buong pamilya, lahat ng ating ari-arian. Ang tunay na lumalakad sa liwanag ay buong pusong sumus. Ika-apat, ang katigasan ng puso at ang huling pagkakataon. Sa huling, pinagmatigas pa rin ng Paraon ang kanyang puso. Pinalayas niya si Moises at nagbanta na ipapapatay ito kapag nakita pa niyang muli. Sumagot si Moises, masusunod ang gusto ninyo. Hindi mo na ako muling makikita. Ito ay isang seryosong babala. Ang pagtanggi sa liwanag ng Diyos ay may hangganan. Nang talikuran ng Paraon si Moises, tinalikuran niya ang kanyang huling pagkakataon na maligtas sa mas matindi pang hatol, ang pagkamatay ng mga panganay. Kapag patuloy nating pinagmamatigasan ang ating Diyos, baka dumating ang araw na tuluyan na tayong maiwan sa kadiliman. Mga kapatid, nasaan ba tayo? Nararamdaman ba natin ang makapal na kadiliman ng suliranin? Huwag kang matakot, sapagkat kung ikaw ay na kay Kristo, si Jesus ang nagwika sa 1:8-12. Ako ang liwanag ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hinding-hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay. Kailangan nating magtiwala sa liwanag ng Diyos. Kung paanong may liwanag sa tirahan ng mga Israelita, ito rin ang ating makikita sa ating mga tahanan at mga puso at kapayapaan mula sa Diyos. Ano man ang bagyong dinagdaraanan natin. Huwag tayong makipagkompromiso sa dilim. Ialay natin ang buong buhay natin sa Diyos.
Walang ititira. Walang itatago. Kailangan natin lumapit habang may oras. Huwag nating tularan ng paraon na nagmatigas hanggang sa huli. Buksan natin ang ating puso sa liwanag ng kanyang salita. Tandaan natin, ang gabi ay maaring maging napakadilim. Ngunit kay Yahweh, ang liwanag ay lagi nagtatagumpay. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat na sa gitna ng matinding kadiliman, ng makapal na kadiliman, kayo po ang tunay na kaliwanagan. Kami po'y nagpapasalamat sapagkat samantalang kami pinapayagan nyo na dumaan sa mga madidilim na bahagi ng buhay na ito. Kayo po ang patuloy na nagkakaloob ng kaliwanagan upang kami lumakad sa inyong katwiran. Kaya ang aming panalangin, Ama, anumang kaisipan, anumang mga salita na hindi naaayon sa inyong katwiran na mananahan sa aming mga puso. Dasal namin na mapawi malinis ang lahat ng ito sa magitan ng banal na dugo ng aming manunod. Sabang amin din pong idinudulog sa iyong bayan ng Sarangani sa probinsya ng Davao Occidental. Ang aming panalangin ng lahat ng katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Sarangani ay magkaisa. Magkaroon ng unawaan. Magkaroon ng pagpapakumbaba. Dumaloy ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, maging dahilan at maging rason ng Santong Espiritu upang itatag ang altar ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Sarangani at ang aming pag-asa. Let the fire of revival flow throughout Sarangani. Ayan mong maranasan din ito ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ng may kapangyari ang mga bayan ito. Hayaan mong dumaloy ang iyong kaluwalhati at tunay na maranasan ang pagsama. Hayaan mo sa pag-unlad ng mga bayang ito dumaloy sa buong Mindanao, sa buong Visayas at sa buong Luzon. Ipahintulot mo na matupad namin yung tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, to be the America of Asia, the heart of its glory. Dasal din po namin, Panginoon, ang patuloy na pagsama mo sa aming mga tagapangulo, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, military, police, local government. We declare the fear of the Lord na maghat sa aming bayan. Dasal namin na i-expose mo ang kasinungalingan ng kaaway at palantan ang iyong katwiran. Dasal din namin ang iyong pagsama sa mga training agencies katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institutes. Lord, provide for every need, and by faith, we declare that they will accomplish your purposes. Gayun din ang aming panalangin sa mga misyonero at sa mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witness. Sayan mong sila'y makasaksi sa mga bansang iyong tinagdalhan. As we also pray sa bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Dumaloy ang iyong kalwalhatian maging sa Hong Kong, Macau, Taiwan, Lord, sa China, sa Japan, sa South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America. We declare the fire of revival as we also declare peace over Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon.
Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain ko ang paspas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare there's no house and not with party, with a new vision, and with a nourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.